Dapat para ikaw ay sa Diyos, hindi ka Antikristo, ipapahayag mo si Jesucristo na paritong nasa laman. Hindi na paritong laman o na paritong tao. Na pariritong nasa laman. Pag walang kokontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Pagka raw sinabi mo si Kristo'y Diyos, Antikristo ka. Pero ang totoo, binaluktot nila yung kahulugan nun. Basahin muna natin, kapatid na Daniel, ang 4 ng unang Juan, versikulo 2. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ang sa Diyos pala, kung magpahayag o mangaral, si Jesucristo ang wika, naparitong nasa laman. Yun pala ang talagang aral na sa Diyos. Na si Kristo naparitong nasa laman. Hindi naparitong laman. Hindi na paritong tao. Paano naman paparitong tao? Meron bang tao sa outer space? Meron bang tao sa langit? Kaya siya, naparitong nasa laman. Ano ibig sabihin ng naparitong nasa laman? Kumuha siya ng sasakyang laman. Parang naparito, nasa kotse. Yung bang naparitong nasa kotse, kotse ba yun? Ang Espiritong sa Diyos, yung nagpapahayag na si Jesucristo na paritong nasa laman. Ibig sabihin, hindi siya laman, nasa laman siya. Ba't nasa laman? Kasi Espiritu siya no? Pinanganak ng Amang Espiritu. Kaya naparito siyang nasa laman, mga kapatid. Pagka ang pahayag mo ay naparito siyang laman o naparito siyang tao, lalabas Antikristo ka. Basahin natin ng 2 Juan, Kapitulo 1, versikulo 7. Pakinggan nyo. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Antikristo yan, yung mga hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at Antikristo. Dapat, para ikaw ay sa Diyos, hindi ka Antikristo, ipapahayag mo si Jesucristo na paritong nasa laman. Hindi na paritong laman o na paritong tao. Na pariritong nasa laman. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. 1:7 of 2 John. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Those who will not confess that Christ is come in the flesh. Ang liwanag, gumagamit ng preposition in the flesh, no? Nasa laman. Nasa laman. Pag nasa laman, kumbaga nasa kotse o nasa eroplano, hindi siya eroplano. Nasa eroplano siya. Nasa laman, nasa laman siya, hindi siya laman. Nasa kotse, hindi siya kotse. Nasa kotse siya. Anong paliwanag nila? Pinalitan, naparitong may laman.
Ang nasa Biblia, naparitong nasa laman. Hindi naparitong may laman. Ano ka ba? Naparito raw na may laman. Naparitong nasa laman. Kaya nga pinakita niya yung laman niya sa mga apostol eh. Hipuin ninyo ako, tignan niyo ako. Sapagkat ang isang espiritu walang laman at buto, gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Kasi nung panahon na yon, hindi pa pinapalitan ng kalagayan niya. Nung mabuhay siyang mag-uli, ipinakita niya muna sa mga apostol na siya talaga ang nabuhay mag-uli. Yung nakilala nilang nasa laman, may katawang tao. Kaya para maniwala silang nabuhay siyang mag-uli, pinakikita niya mga butas ng pako sa kanyang paa at kamay. Hindi siya espiritu noon. May pinakikita siyang laman na may laman at buto. Pero noong siya'y papanhik na sa langit, napalitan yon gaya ng pinag-aralan natin. Napalitan yung kanyang katawang laman na yon ng katawang ukol sa langit o isang katawang espiritu. Ito ang simpleng-simpleng aral ng Diyos na hindi maintindihan. Kaya nga para madaya, mahilot. Ano ay kaibig sabihin ng naparitong nasa laman? Ang ibig kong sabihin nun, naparitong may laman. Iba yung naparitong nasa laman o nasa kotse kesa naparitong may kotse. Lalabas, dala-dala niya yung kotse. Meron siyang kotse. Pero hindi. Doon sa isang sentido, naparitong nasa kotse, yung kotse ang nagdala sa kanya sa lugar na pinuntahan niya. Pero naparitong may kotse, para bang lumalabas ang sentido, ay yung siya ang nagdala sa kotse.